Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, adventure, fantasy, sci-fi film na tinatawag na Thor: The Dark World. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa unibersong ito, may 9 na kaharian. Sa isang kahariang nababalutan ng kadiliman na tinatawag na Svartalfheim, isinilang ang mga Dark Elf. Libu-libong taon na ang nakalipas, si Malekith, ang pinuno ng mga Dark Elf, ay nagnanais na ang dilim ang maghari sa buong universo. Upang maisakatuparan ito, binalak ni Malekith na gamitin ang isang sinauna at napakalakas na mapanirang puwersa na kilala bilang Aether. Sa kabutihang palad, dumating sa Svartalfheim ang mga hukbo ng Asgard na pinamumunuan ni Haring Bor upang pigilan ang plano ni Malekith. Nang maganap ang pagkakahanay ng 9 na kaharian, sinimulan ni Malekith ang paghahanda sa Aether upang palaganapan ang kadiliman. Ngunit nagtagumpay ang mga puwersa ng Asgard na maaga ang Aether mula sa kanya. Sa bingit ng pagkatalo, isinakripisyo ni Malekith ang sarili niyang mga tauhan, ginawang mga halimaw upang labanan ang hukbo ng Asgard, habang siya naman ay tumakas patungo sa isang hindi kilalang lugar. Kalaunan, matagumpay na natalo ang mga Dark Elf na ginawang mga halimaw. Hindi kayang sirain ang Aether dahil sobra ang lakas ng kapangyarihan nito. Sa huli, ibinaon ni Haring Bor ang Aether sa isang lugar na hindi na kailanman matatagpuan ng kahit na sino. Pagbalik sa kasalukuyang panahon sa Asgard, inilites ni Haring Odin si Loki. Noon, naghasik ng kaguluhan si Loki sa Earth sa pelikulang The Avengers at sinubukan ding agawin ang trono ng Asgard. Dapat sana ay hinatulan ni Odin si Loki ng kamatayan, ngunit dahil ampun niya itong anak, nagpasya siyang ikulong na lamang si Loki habang buhay. Samantala, sa ibang dako, inatasan si Thor na sugpuin ang mga alitan sa iba't ibang bahagi ng 9 na kaharian upang maibalik ang kapayapaan. Matapos magawa ang kanyang misyon, bumalik si Thor sa Asgard at nagulat sa kanyang ama na si Haring Odin. Nais ni Odin na si Thor ang maging kahalili niya at mamuno sa kaharian ng Asgard. Ngunit nababasa ni Odin ang iniisip ni Thor, at alam niyang iniisip pa rin nito ang isang babaeng tao na nagngangalang Jane Foster. Sa nakaraang pelikula ni Thor, isinalaysay na umibig si Thor kay Jane Foster. Pinayuhan ni Odin si Thor na kalimutan si Jane at sa halip ay piliin ang kanyang kaibigang si Sif bilang makakasama, dahil kakailanganin ni Thor ang isang reyna na may dugong Asgardian kung siya ay magiging hari balang araw. Nang gabing iyon, nakisaya si Thor sa mga tao ng Asgard sa isang pagdiriwang. Ngunit kitang-kita na malalim pa rin ang kanyang iniisip. Sa Earth, 2 taon na ang lumipas mula nang iwan ni Thor si Jane. Sinubukan ni Jane na magpatuloy sa kanyang buhay at nakilala pa ang isang lalaking nagngangalang Richard. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi pa rin tuluyang makalimutan ni Jane si Thor. Habang o-order sana siya ng pagkain, biglang dumating ang assistant niyang si Darcy. Ipinaalam ni Darcy kay Jane na biglang nag-react ang gravity detection device nila. Ang huling pagkakataon na nag-react ang device ay noong dumating si Thor sa Earth. Dahil sa hiya, agad pinakiusapan ni Jane si Darcy na umalis, ngunit hindi niya maitago ang kanyang nararamdaman. Sa huli, pinayuhan siya ng maunawang si Richard na puntahan at tingnan ang gravity device. Pagkatapos nito, nagtungo sina Jane at Darcy sa isang lugar na may kakaibang gravitational field. Inimbitahan din ni Darcy ang kasamahan nilang si Ian na sumama. Habang nasa biyahe, sinubukan ni Jane na makipag-ugnayan kay Dr. Eric upang humingi ng tulong, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Sa ibang lugar naman, nalaman na si Dr. Eric ay inaresto ng pulis dahil sa paggawa ng mga kakaibang bagay sa paligid ng Stonehenge sa England. Sa loob ng isang gusali, nakatagpo ni na Jane at ng iba pa ang 3 bata na nauna nang dumating doon. Ipinakita ng mga bata ang isang truck na lumulutang na tila walang gravity. Umakyat sila, at may isang bata na nakahulog ng bote. Laking gulat nila nang biglang mawala ang bote. Maya-maya, bumagsak muli ito mula sa itaas, muling nawala, at saka muling lumitaw. Sinubukan ni Jane na maghagis ng isang metal na lata,
ngunit bigla itong nawala at hindi na muling lumitaw. Ayon sa isa sa mga bata, may ilang bagay na ring naihagis doon noon, at ang ilan sa mga iyon ay nawala at hindi na kailanman bumalik. Tinawag ni Jane ang pangyayaring ito bilang isang quantum gravity anomaly na lumilikha ng mga portal patungo sa ibang mga mundo. Hinanap niya ang pinagmumulan ng quantum gravity sa kabilang silid. Nang pumasok siya roon, bigla siyang hinayla papunta sa ibang kaharian. Doon, may nakita siyang kakaibang haligi sa kanyang harapan. Habang sinusuri niya ito, napansin niyang may gumagalaw sa loob ng haligi. Iyon pala ay ang Aether. Bigla na lamang pumasok ang Aether sa katawan ni Jane, at nawalan siya ng malay. Sa isang lugar sa kalawakan, nagising si Malekith at ang ilan sa kanyang mga tagasunod mula sa kanilang mga cryogenic pod. Naramdaman niya na nag-react ang enerhiya ng Aether at nagpadala ito ng senyales na siyang gumising sa kanila. Sa Asgard, iniwan ni Thor ang pagdiriwang upang makipagkita kay Heimdall, ang tagapagbantay ng Bifrost. Si Heimdall ay isang Diyos na nakakakita sa lahat ng 9 na kaharian at sa bawat nilalang na naruroon. Ipinaalam ni Heimdall kay Thor na malapit nang maganap ang convergence ng 9 na kaharian. Isa itong napakagandang pangyayari, ngunit maaari rin itong maging lubhang mapanganib. Ang pangunahing dahilan ng pagpunta ni Thor ay upang magtanong tungkol kay Jane. Kahit hindi niya ito makaharap, nais man lang niyang malaman kung kamusta na ito. Sinubukan ni Heimdall na hanapin ang kinaroroonan ni Jane, ngunit sa hindi inaasahan, hindi niya ito makita. Pagbalik sa Earth, nagising si Jane sa harap ng parehong gusali na pinasukan niya kanina. Paglabas niya, nakita niyang may ilang sasakyan na ng pulis sa lugar. Agad pinagalitan ni Jane si Darcy dahil sa pagtawag nito sa pulis. Ipinaliwanag ni Darcy na natarante siya dahil bigla na lamang nawala si Jane sa loob ng 5 oras. Biglang lumitaw si Thor, at agad siyang nilapitan ni Jane. Galit na sinermonan ni Jane si Thor dahil iniwan siya nito nang walang kahit anong paliwanag. Sinubukan ni Thor na magpaliwanag, ngunit tinalikuran siya ni Jane at lumapit sa mga pulis upang magbigay ng pahayag. Balak ng mga pulis na ipitin si Jane dahil sa pagpasok niya sa gusali ng walang pahintulot. Nang tangkain nilang hawakan ang kamay ni Jane, biglang sumabog ang isang napakalakas na puwersa mula sa loob ng kanyang katawan at winasak ang paligid. Nang makitang may kakaibang nangyayari, agad na dinala ni Thor si Jane patungong Asgard gamit ang Bifrost Portal. Sa ibang lugar, nagtungo si Malekith sa Svartalfheim kasama ang kanyang kanang kamay na si Alfheim. Wala nang natira roon, dahil ganap na itong nawasak ng pag-atake ng hukbo ng Asgard. Puno ng galit, nangako si Malekith na pagbabayaran ang Asgard sa lahat ng nangyari. Samantala, dinala ni Thor si Jane upang suriin ng mga siyentipiko ng Asgard. Napag-alaman nila na may napakalakas na puwersang nasa loob ng katawan ni Jane. Ang kapangyarihang iyon ay patuloy na sumisipsip ng enerhiya mula sa kanyang katawan, at hindi kakayanin ni Jane na tiisin ang ganoon kalakas na puwersa. Dumating si Odin at pinagalitan si Thor dahil sa padalos-dalos nitong pagdadala kay Jane sa Asgard. Sinubukan ni Thor na ipaliwanag na may kung anong nasa loob ng katawan ni Jane, ngunit tumanggi pa rin si Odin na manatili siya roon. Inutusan ni Odin ang mga bantay na ibalik si Jane sa Earth, ngunit nang subukan ng mga bantay na hawakan si Jane, muling may sumabog na enerhiya mula sa loob ng kanyang katawan. Nang masaksihan ito, biglang may naalala si Odin. Sinuri niya ang katawan ni Jane, at doon niya napagtanto na ang kapangyarihang nasa loob nito ay ang Aether. Pagkatapos nito, dinala ni Odin sina Thor at Jane sa ibang lugar. Ipinaliwanag ni Odin na noong sinaunang panahon, nilikha ni Malekith, ang pinuno ng mga Dark Elf, ang isang madilim na relic na tinatawag na Aether, na nasa anyong likido. May kakayahan ang Aether na baguhin ang anumang materya at gawing dark matter. Noon, nais ni Malekith na gamitin ang Aether upang maghari ang kadiliman sa buong universo. Sa kabutihang palad, nagawang talunin ni Haring Bor, ang ama ni Odin, si Malekith. Tinanong ni Jane kung paano matatanggal ang Aether mula sa kanyang katawan, ngunit inamin ni Odin na hindi niya alam kung paano ito gagawin. Samantala, ibinigay ni Malekith kay Alfheim ang Curse Stone. Sa paggamit ng batong ito, kayang magbago ni Alfheim at maging isang napakalakas na halimaw. Pagkatapos nito, nagkunwari si Alfheim bilang isang bilanggo ng Asgard upang makapasok sa Asgard ng hindi pinaghihinalaan. Samantala, sa loob ng palasyo, sinabi ni Thor kay Jane na kanina, hindi natukoy ni Heimdall ang kanyang kinaroroonan sa Earth, kaya pumunta si Thor sa Earth upang hanapin siya. Ipinaliwanag din ni Thor na ang 9 na kaharian ay patuloy na gumagalaw sa loob ng World Tree, Yggdrasil, tulad ng pag-ikot ng Earth sa paligid ng araw. Tuwing bawat 5,000 taon, nagkakahanay ng perpekto ang 9 na kaharian.
Ang pangyayaring ito ay tinatawag na convergence. Kapag naganap ang convergence, nagiging malabo ang mga hangganan sa pagitan ng mga kaharian, kaya posible na naranasan ni Jane ang isa sa mga gravitational field na nagdadala sa ibang mundo. Pagkalipas ng convergence, babalik ang lahat sa normal. Ipinangako ni Thor na hahanap siya ng paraan upang alisin ang Aether at iligtas si Jane. Pagkatapos, dumating ang ina ni Thor na si Frigga, at ipinakilala ni Thor si Jane sa kanyang ina. Sa loob ng bilangguan ng Asgard, ginamit ni Aldhrim ang Curse Stone upang maging isang napakalakas na halimaw. Sa kanyang tumaas na lakas, winasak ni Aldhrim ang mga pader ng bilangguan. Pinatay niya ang 2 bantay at pinalaya ang ilang bilanggo upang lumikha ng kaguluhan. Ngunit hindi niya pinalaya si Loki. Sa halip, sinabi ni Loki kay Aldhrim kung saan ang labasan. Nang marinig ang alarma, iniutos ni Frigga kay Thor na tingnan ang bilangguan, habang siya ay nanatiling upang protektahan si Jane. Ihinagis ni Thor ang kanyang martilyo at lumipad patungong bilangguan. Pagdating niya, agad siyang nakipaglaban sa mga bilanggo na nagtangkang makatakas. There's no pleasing some creatures! Samantala, iniutos ni Odin kay Frigga na dalhin si Jane sa kanyang kwarto, habang siya naman ay tutulong sa mga sundalo sa paglaban sa mga bilanggo na nagdudulot ng kabuluhan. Sa ibang lugar, naramdaman ni Heimdall na may isang bagay na hindi nakikita ang pumasok sa Bifrost Gate. Agad siyang tumakbo upang habulin ito. Tumalon siya at nagawang tusukin ang bagay gamit ang kanyang sandata. Ito pala ay isang fighter ship na pag-aari ng mga tagasunod ni Malekith. Ngunit ito ay panlilinlang lamang upang makapasok ng hindi napapansin ang mas malaking barko ni Malekith. Sinubukan ng mga puwersa ng Asgard na harangin ang hukbo ni Malekith. Inilunsad ni Heimdall ang protection na shield ng Asgard. Sinira ng shield ang mga barkong kaaway na nagtangkang makalusot. Ngunit sinabotahe ni Aldhrim ang control center ng shield, kaya nabigo ang protection. Dahil dito, matagumpay na nakapasok ang mga barko ng kaaway sa Asgard. Nakapasok ang barko at nakalapag sa loob ng palasyo, at nagsimulang bumuhos ang mga tropa ng kaaway. Para sa mga sundalong Asgardian, ang pag-atake ng kaaway ay hindi lamang limitado sa putok ng armas. Naghahadyos din ang mga mananakop ng gravity bombs na kayang hilahin at sipsipin ang sino mang malapit sa kanila. Hinarap ni Malekith sina Frigga at Jane sa loob ng kwarto ni Frigga. Lumaban si Frigga gamit ang isang daga at matagumpay na natusok si Malekith. Ngunit dumating si Aldhrim at pinigilan si Frigga. Lumapit si Malekith kay Jane. Nang hahawakan na sana ni Malekith si Jane, bigla itong nawala. Lumalabas na ang nakikita niya ay isang hologram lamang. Hiniling ni Malekith kay Frigga na sabihin kung nasaan si Jane, ngunit tumanggi si Frigga. Sa galit, pinatay ni Aldhrim si Frigga. Dumating si Thor at tinamaan si Malekith sa mukha. Nang makita ito, agad na hinawakan ni Aldhrim si Malekith at tinulungan siyang makatakas. Ihinagis ni Thor ang kanyang martilyo, ngunit nakatakas na sina Malekith at Aldhrim gamit ang kanilang barko at naglaho. Ilang sandali lang pagkatapos, lumabas si Jane mula sa kanyang taguan. Kinabukasan, nagluluksa ang buong Asgard sa pagkamatay ng kanilang reyna. Pagkatapos may libing si Frigga, nagpaplano si Haring Odin ng estratehiya para harapin ang susunod na pag-atake ni Malekith. Ngunit hindi sang-ayon si Thor. Nais ni Thor na dalhin si Jane sa Svartalfheim, ang mundo ni Malekith, upang ilihis si Malekith mula sa Asgard. Ayaw ni Thor na mas marami pang Asgardian ang mamatay. Kapag nakuha na ni Malekith ang Aether mula sa katawan ni Jane, plano ni Thor na sirain pareho ang Aether at si Malekith. Tumanggi si Odin sa ideyang ito. Kung mabibigo si Thor, mapupunta sa kamay ni Malekith ang Aether at mas malaki ang panganib. Nanatiling matatag si Odin at iginiit na harapin si Malekith hanggang sa katapusan. Sa gabing iyon, pumunta si Thor kay Heimdall para humingi ng tulong. Sinabi ni Heimdall na nakasara ang Bifrost Gate, at bawal pumasok o lumabas. Bukod dito, ayaw ni Heimdall na labagin ang utos ng hari dahil sobrang delikado. Sinabi ni Thor na ang lahat ng ginagawa nila ngayon ay may panganib na, at ayaw niya ng karagdagang dugo ang malagas sa Asgard. Sa huli, pumayag si Heimdall na tulungan si Thor. Humingi rin si Thor ng tulong sa 3 Asgardian warriors, sina Fandral,
Sif, at Volstagg. Hiningi niya ang kanilang tulong, kahit napakalaki ng panganib. Sa pagsuwi sa utos ng hari, maaari silang mapalayas kung magtagumpay, o mahatulan ng kamatayan kung mabibigo. Sa kabila ng panganib, handa pa rin silang lahat na tumulong kay Thor. Tiyak si Thor na muling aatake si Malekith sa Asgard dahil nais pa rin niya ang Aether, at tiyak na mas malakas ang susunod na paglusob. Kailangan nilang ilayo si Jane mula sa Asgard. Sa kasamaang palad, hindi sila makalabas sa Bifrost. Naalala ni Thor na may isa pang daan palabas, at iisa lamang ang nakakaalam nito, si Loki. Pumunta si Thor sa bilangguan upang hanapin si Loki. Kitang-kita ang pagkawasak ng loob ni Loki nang malaman ang pagkamatay ng kanyang ina na si Frigga. Mahal ni Loki ang kanyang ina, tulad ni Thor. Kagaya ni Thor, nais din ni Loki ng paghihiganti para sa pagkamatay ng kanilang ina. Hiniling ni Thor kay Loki na tulungan siyang makatakas sa Asgard upang makagawa sila ng paghihiganti. Sa totoo lang, hindi lubos na nagtitiwala si Thor kay Loki, na kilala sa pagiging tuso. Binalaan ni Thor si Loki na papatayin niya ito kung siya ay manlilinlang. Bilang pag-iingat, sinaksak ni Thor ang mga kamay ni Loki gamit ang pusas. Samantala, sa ibang lugar, inatasan si Sif na palayain si Jane mula sa mga bantay upang mailihis ang atensyon ni Odin. Sadyang, tinawag ni Heimdall si Odin sa Bifrost Gate. Nang matanto ni Odin ang tunay na nangyayari, agad niyang iniutos sa mga tropa na pigilan si Thor. Sa ibang lugar naman, inutusan ni Sif sina Thor, Loki, at Jane na lisanin ang lugar, habang siya naman ang humaharang sa mga puwersang Asgardian na humahabol sa kanila. Plano ni Thor na tumakas gamit ang isa sa mga barko ng sundalo ni Malekith na naiwan sa palasyo. Si Volstagg, na naruroon, ay hinihikayat sina Thor, Jane, at Loki na magmadali, dahil siya ang haarang sa mga paparating na puwersa. Sa wakas, nagawa ni Thor na patakbuhin ang barko. Habang umaalis ang barko mula sa palasyo, may 3 barko pang humahabol dito. Sinubukan ni Thor na iwasan ang mga putok ng armas mula sa mga sumusunod na barko. Ilang sandali lang, itulak ni Thor si Loki, at sabay na tumalon sina Thor at Jane mula sa barko. Lumalabas na si Fandral ay naghihintay na sa kanila sa isa pang barko. Hiniling ni Thor kay Loki na gabayan sila sa lihim na daan palabas ng Asgard. Mula sa likod, hinahabol sila ng isang barkong Asgardian. Tumalon si Fandral at inatake ang piloto ng barkong humahabol. Pinilit ni Loki ang barko na pumasok sa makitid na puwang sa pagitan ng mga bangin. Nakapasok sila sa isang portal, nakalabas sa Asgard, at nakalapag sa Svartalfheim. Ilang sandali lang pagkatapos, mula sa malayo, nakita ni Thor si Malekith na papalapit. Tulad ng inaasahan niya, dumarating si Malekith dahil naramdaman niya ang presensya ng Aether doon. Sa Earth, sa wakas nalaman ni Darcy ang kinaroroonan ni Dr. Eric sa pamamagitan ng balita. Pumunta sina Darcy at Ian sa isang mental hospital at nagkunwaring mga anak ni Eric upang palayain siya. Ibinigay ng staff kay Ian ang lahat ng gamit ni Eric, kasama ang portal antennas nito. Pagkalabas nila sa mental hospital, biglang nag-umpisang gumawa ng ingay ang antenna device. Nakita nila ang isang kawan ng mga ibon na biglang nawala at muling lumitaw sa ilalim nila. Labis na natuwa si Eric dahil napagtanto niyang hindi siya baliw. Alam na niya na malapit nang maganap ang convergence ng 9 na kaharian. Sa ibang lugar, pinagmamasdan ni Thor si Malekith at ang kanyang hukbo mula sa itaas ng isang burol. Tinanggal ni Thor ang posas sa kamay ni Loki. Hindi inaasahan, sinaksak ni Loki si Thor, dahilan para mahulog ito mula sa bangin. Sinabi ni Loki na hindi siya interesado sa paghihiganti, ang tunay niyang nais ay makita si Thor na mamatay sa kanyang mga paa. Sinubukan ni Thor na tawagin ang kanyang martilyo, ngunit pinutol ni Loki ang kanyang kamay. Ipinasa naman ni Loki si Jane kay Malekith. Nakilala ni Algrim si Loki dahil nagkita na sila dati sa bilangguan. Habang inaalis ni Malekith ang Aether mula sa katawan ni Jane, nakakita si Jane ng mga pangitain ng Earth at ng universo na nilulubog sa kadiliman. Nang makuha na ang Aether mula sa katawan ni Jane, lumalabas na nagkasundo pala sina Thor at Loki ng palihim bago pa man ang lahat. Ang putol na kamay ni Thor ay hologram lamang. Nakuha ni Thor muli ang kanyang martilyo at tumama ng buong lakas. Ngunit kakaiba,
Gumagalaw pa rin ang mga piraso ng ether at gum alloy papasok sa katawan ni Malekith. Pagkatapos, umalis si Malekith kasama si Aldshrim. Naghagi si Aldshrim ng gravity bomb patungo kay Jane. Agad na itulak ni Loki si Jane palayo, kaya siya ang nahila sa halip. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Thor. Lumipad si Thor upang pigilan ang pagtakas ni Malekith. Lumaban si Aldshrim kay Thor, habang nakikipaglaban naman si Loki sa mga sundalo ni Malekith. Samantala, nakatakas si Malekith gamit ang kanyang barko. Pagkatapos talunin ang lahat ng kanyang kalaban, tinulungan ni Loki si Thor laban kay Aldshrim na napakalakas. Sinaksak ni Loki si Aldshrim gamit ang kanyang espada, ngunit sinuklaman siya ni Aldshrim at sinaksak si Loki sa tiyan. Hindi alam ni Aldshrim na na-activate ni Loki ang gravity bomb na nakakabit sa kanyang katawan. Dahil sa matinding sugat, namatay si Aldshrim nang mahigop siya ng gravity bomb. Sa wakas, namatay si Loki. Labis ang kalungkutan ni Thor dahil kahit ano paman, kapatid pa rin niya si Loki. Nangako si Thor na malalaman ng mga tao ng Asgard ang sakripisyo ni Loki. Habang nagsisimulang bumuo ang bagyo, nagkubli sina Thor at Jane sa loob ng isang yungib. Sinabi ni Jane kay Thor na plano ni Malekith na wasakin ang lahat sa universo gamit ang Aether, batay sa mga pangitain na nakita niya kanina. Naniniwala si Jane na magsisimula ito sa Earth at unti-unting kakalat sa buong universo. Biglang tumunog ang telepono ni Jane. May papasok na tawag mula kay Richard. Nagulat si Jane na nakatatanggap siya ng tawag doon. Napansin din ni Jane ang isang Coca-Cola can at ilang bagay na naihagis noon sa gusali. Bigla, dumaan sina Jane at Thor sa isang portal at nakarating sa Earth. Sumakay si Jane sa kotse ni Darcy na naroroon pa rin. Pagdating nila sa bahay, nagkasama muli sina Jane, Darcy, Ian, at Eric. Humiling si Jane kay Eric ng kanyang datos tungkol sa kakaibang gravitational anomalies na kasalukuyang nangyayari. Sa ibang lugar, lumalabas na buhay pa rin si Loki. Gumamit siya ng ilusyon upang magmukhang patay siya. Nagbihis si Loki bilang sundalo at bumalik sa Asgard. Nagkunwari siyang isang gwardya at iniulat kay Haring Odin na namatay si Loki habang tinutulungan si Thor. Naniniwala si Haring Odin na patay na si Loki sa Earth batay sa impormasyong natanggap niya. Gamit ang datos ni Eric, ipinaliwanag niya na si Malekith ay papaputok ng Aether mula sa iisang punto sa Earth. Sa bawat kahariang nasakop ng Aether, lalo nitong lumalakas ang kapangyarihan. Ibig sabihin, nasa panganib ang buong universo. Ang convergence ng siyam na kaharian ay tatagal lamang ng maikling panahon. Kailangan nilang mapigilan si Malekith bago matapos ang convergence. Pagkatapos siyasatin ang lahat, inilabas ni Eric ang kanyang mapa. Nang masusing suriin, natuklasan ni Eric na ang lokasyon ng convergence ay nasa Greenwich. Agad silang nagmadaling pumunta roon. Pagdating sa Greenwich, mabilis na inihanda ni na Darcy at Ian ang portal antennas. Tila hindi nagkamali. Mula sa likod nila, biglang lumitaw ang barko ni Malekith. Lumabas si Malekith at ang kanyang hukbo. Bumababa mula sa langit si Thor at nakipaglaban kay Malekith. Death would have come to you soon enough. Your universe was never meant to be. Your world and your family will be extinguished! Mas malakas si Malekith kaysa dati dahil nasa loob ng kanyang katawan ang Aether. Ihinagos ni Thor ang kanyang martilyo kay Malekith, na nagpalipad sa kanya ng malayo. Sa kabilang banda, gamit ang portal antennas, hinagis ni Jane ang ilang sundalo ni Malekith sa ibang mga mundo. Samantala, patuloy ang laban ni Thor at Malekith habang dumadaan sila sa iba't ibang portal papunta sa ibang mga kaharian na nagmumula sa convergence. Pagbalik nila sa Earth, nagawa ni Malekith na mapagtagumpayan si Thor. Sinimulang alisin ni Malekith ang Aether mula sa kanyang sariling katawan. Kailangan niyang kumilos ng mabilis dahil malapit nang maganap ang convergence ng siyam na kaharian. Unti-unting lumilitaw ang Aether mula sa kanyang katawan. Pagbalik ni Thor sa Greenwich, kinuha niya ang 3 portal antennas na dala ni Eric. Ihinagos ni Thor ang isang antena, na nahuli ni Malekith. Inilunsad ni Jane ang portal, kaya nawala ang kamay ni Malekith sa ibang mundo. Ihinagos ni Thor ang pangalawang antena, na tumagos sa isa pang kamay ni Malekith, at napunta rin ito sa ibang kaharian. Hawak ang huling antena, tumakbo si Thor patungo kay Malekith. Tinamaan niya si Malekith gamit ang martilyo at pagkatapos ay itinanam ang portal antena sa katawan nito. Inilunsad ni Jane ang portal, kaya tuluyan nang nawala si Malekith. Bumagsak si Thor at nawalan ng malay.
Sinubukan ni Jane na ilipat si Thor dahil malapit nang bumagsak ang barko ni Malekith, ngunit nahirapan siya at pakiramdam ay walang magawa. Sa hindi inaasahan, nagtagumpay si Eric na ilipat ang barko sa Svartalfheim gamit ang portal antennas. Bumagsak ang barko doon kay Malekith. Sa wakas, bumalik si Thor sa Asgard. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang ama sa pagsuway. Pinatawad siya ni Haring Odin dahil alam niya na kumilos si Thor upang iligtas ang lahat ng kaharian. Sinabi ni Odin na karapat-dapat na ngayon si Thor maging hari ng Asgard. Ngunit sa gulat ng lahat, tinanggihan ni Thor ang trono. Sinabi ni Thor na ipagpapatuloy niya ang pagprotekta sa Asgard, ngunit hindi bilang hari. Tiniyak niya kay Odin na walang kinalaman ang kanyang pagiging malapit kay Jane sa desisyong ito, at ang pagpili ay ganap na sa kanya. Pag-alis ni Thor, lumalabas na ang hugis ni Haring Odin ay si Loki pala na nagkukunwaring hari. Sa ibang lugar, binisita ni Sif at Volstagg si Tenaylir Tivan, na kilala bilang ang Collector, upang ipagkatiwala sa kanya ang Aether. Hindi nila maaaring itago ang Aether sa Asgard, dahil delikado na mag-imbak ng dalawang napakalakas na pinagkukunan ng kapangyarihan sa iisang lugar, lalo na't nakaimbak na ang Tesseract sa Asgard. Samantala, bumalik si Thor sa Earth upang manatili sa tabi ni Jane. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Harold Bataya, Nolan Alaurin, Joel Lobo, JB Resurrection, Whisker, Lindsay Libres, Rafi Desen Akari Sato from BGC, Arjen Kalia from Ilocos Norte, Carl Aldrin from Pangasinan, Lexus Mapagmahal from Samar, Malo Aida Infectana from Quezon City, Nestor Casha from Zamboanga City, Richard Binologa from Calatagan, Batangas, at Tio Iwak from Bolhoon Southern Province of Cebu. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.